Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito naman po tayo sa clinic at ipatuloy po natin yung ating live consultation, no? Okay? Nasa harap ko po ang isang bata. Ilang taon na po siya? 7. At pumayag naman po si Madam, kayo pong nanay. Oo. Di ba pumayag kayo na isama po siya sa video? Yes po. Ayun, yes ha. Okay, narinig niyo yan. Okay, so anyway, 7 years old. So she must be on grade 2. Grade 2. Saan po siya nag-aaral? Sa Lapu-Lapu Elementary School. Okay, so absent siya ngayon or Wala na po silang klase do. wala nang pasok? Tapos na pala. Grade 2. So next year, this coming school year, grade 3 siya. Yes po. Good, good. Ano ka, first honor ka or last honor? Ano, top 1 ka, top 2, top 5 o top ano ba? Wala lang. Okay. So anong average mo, Iha? Wala po sa nagpa-og card. Okay, pero yung previous gradings pala, anong average niya? 80, 85 or bitay lang? 80 ka Ikaw naman, dagdagan mo naman. 80 ka pa. Dagdagan mo yung grado niya, hindi dagdagan ng anak ha. Baka madagdagan ng anak, baka yung 80 magiging 75 na ito next grading, next year ha, or this coming school year ha. So anyway, so ano po problema niya ngayon? Kanina lagi ang ulo do. Okay, ulo. Bakit? Anong problema sa ulo niya? Actually, May bukol daw. Oo. Saan po banda yun? Ayan, nakapa. Oh, sorry, naawaw na tuloy. O, para kang aso, nag-aawaw. Aray, wag ka namang aw. Pero pag gusto pa maging social, yung imported na aray, ouch! Ayan. Naaw-aw ka tuloy, para kang aso. Hindi, joke lang ha. Masakit pala pag dinidiin, no? At saka, yun lang ba isa? Meron pang dito. Dito sa mga ears ni Bayo. Ayun, so may bukol talaga, pero parang julen, parang marble, no? Dito masakit rin. Okay. Ang bukol niya, kadalasan dalawang klaseng bukol, no? Okay? Yung unang bukol, pwede natin tawagin na cyst. Cyst, no? Okay. Ang cyst, kadalasan, unti-unti lumalaki at mabagal lumaki. At unti-unti madiscovery, no? Hindi yung biglaan na uy, bakit biglang lumaki? Hindi po ganyan ang cyst, ha? Okay, ang cyst, dahan-dahan lumaki. Pangalawa, gumagalaw syempre yung cyst. Pangatlo, hindi masakit pag pinipindot mo yung cyst. Okay? At saka yung balat covering the cyst ay hindi mapula. Okay, pero since nag-aw-aw siya nung pinindot ko, hindi naman ito aso. Pero nag-aw-aw. Umaaray kasi. So masakit pag pinipindot, hindi cyst yan. Ha? So ano pa lang yung pangalawang bukol na posibleng bukol, no? Pag masakit, pwede pigsa. Okay? Sabihin natin, may 3 bukol pala. Dagdagan natin ng isa. Okay? Pag pigsa, syempre, mapula yung covering yung skin. Mapula. Mag-aray talaga ang pasyente, no? At saka pag pigsa, pwedeng gumagalaw. Pero, kadalasan hindi. Pag bigsa, biglaan, no? Mabilis lumaki. No? Okay, ito ba napansin niyo kailan? Last week lang do. So, hindi na lalong lumalaki, hindi na. Hindi naman do. Okay, pag last week na discover at hanggang ngayon, hindi lalong lumalaki, mukhang hindi pigsa. Kasi pag pigsa, aaray talaga. Oo nga, umaray siya. Pero, dapat maglaki lalo yan kasi pag pigsa dahil sa mikrobyo. Pag dahil sa mikrobyo, kainin niya yung balat niya at syempre lalong lumalaki. Hindi pwede hindi maglaki yung pigsa, no? Okay, so pag pigsa, maaaring may lagnat. Pag lumalaki syempre, kasi lalong lumalala yung infection. Ha? Pag pigsa, yung covering ng skin, syempre kailangan mapula. Di ba? Kasi ang pigsa dahil po sa infection, galing sa pagpasok ng mikrobyo, kung saan po lalabas yung buhok, doon po papasok yung mikrobyo, lalo pag kinamot.
at pinasukan ng mikrobyo, yung exit point of the hair is the entry point of the germs. Kaya doon na mag-umpisa yung pigsa. So, ano yung pangatlong bukol pala? Okay, ayan, ito ang yung pangatlong bukol. Ha? Umaray, yes, syempre. Okay? Pero pag hindi mapula yung balat, overlying the bukol, hindi syempre pigsa. Maaning ano na po ito, lusay. Sa Tagalog, kulani. Sa English, lymph node. Ha? Pero pag lumaki yung kulani or lusay or lymph node at masakit, tiyak po, namamaga po yung kulani or lusay or lymph node. Ang tawag po natin yan ay lymphadenitis. Kasi there's inflammation of the lymph node. Parang appendix pag namamaga, appendicitis. Pero pag malaki lang po yung lymph node at hindi masakit, hindi po yan lymphadenitis kasi hindi nga namamaga. No? Namamaga siguro pero hindi to the point na magkakaroon ng sakit ang pasyente. No? Or mararamdaman yung sakit. Ang tawag po natin na ay lymphadenopathy. At any rate, sa kanina naman, malaki at masakit, hindi mapula ang covering, at hindi lalong lumalaki. Although lumaki sa umpisa syempre, kasi pag umpisa, maglaki talaga ang paglaki ng lymph node, pagpamamaga ng lymph node. Pero eventually, hindi lalong lumalaki. Pwera lang kung talagang matapang ang mikrobyo na nakapasok po sa lymph node. Okay, sa kanya po ay lymphadenitis. Okay, bakit magkaroon tayo ng pamamaga ng lymph node sa balat natin, sa likod ng ulo at sa likod ng tenga natin? Normal kasi, meron po tayong lymph node or kulani sa buong katawan natin. Ito po ay sinadya ng Panginoon na maglagay po ng lymph node or kulani or lusay. Bakit? Ano palang role ng lusay or kulani? Sila po ay mga parang guardhouse or checkpoint. Yun. Siyempre sa checkpoint, meron po mga sundalo o kaya security guard kung guardhouse, di ba? Ito po mga sundalo o security guard, sila po ang nagbabantay. Pag meron pinasukan ng mikrobyo, ang balat, at siyempre, dadaan yung mikrobyo sa lusay or kulani, mamamaga po yung lusay. Kasi po, siyempre, papatay ng security guard or sundalo yung mikrobyo na yon. At pag hindi po kaya patayin, siyempre, mag-recruit po yung security guard or sundalo na mas marami pang gwardiya or sundalo. Kaya po, lumalaki po yung kampo or lusay or kulani. At ang tawag dyan ay lymphadenitis. No? Malaki ang lymph node at namamaga at masakit. Okay? So, oras na ayaw mawala yung paglaki ng lusay, mananatiling malaki at masakit. Ang ibig sabihin niyan, hindi na po kaya patayin ng gwardiya or ng sundalo yung mikrobyo na nakarating po sa lusay or kulani or lymph node. So, pag malaki at hindi lumiit at masakit pa rin, yun po ang senyales or basis na tulungan na po natin yung gwardiya or yung sundalo sa pagpatay ng mikrobyo na nasa loob na ngayon ng lusay or kulani or lymph node. So, paano natin tulungan ito? Siyempre, magreseta tayo ng antibiotic kasi hindi na po kaya patayin ng sariling kulani niya yung mikrobyo na nasa loob mismo ng kulani. Okay? So, bakit hindi na kaya? So, useless lang pala yung nilagay ng Panginoon, yung lusay na yon. Hindi po useless. Huwag natin sisihin yung nilikha ng Panginoon na baka substandard yung lusay. Walang ganyanan. Normally, pag malakas ang ating immune system or body resistance, maaga tayo matulog, kumain tayo sa oras, hindi tayo napapagod, kahit ilang milyones mikrobyo ang dadaan sa lusay or kulani or lymph node, papatayin yan ng mga gwardiya or mga sundalo dahil nga malakas ang ating immune system, at palagi nag-red alert itong mga sundalo at saka or gwardiya at magiging successful yung pagpatay ng mikrobyo pag malakas ang immune system. Kaya magpasalamat po tayo sa Panginoon na
sinabay niya paglikha ng Lusay or Kulani or lymph node, okay, sa kanyang paglikha ng tao katulad sa atin. Ha? Para sila ang papatay, sila ang first line ng defense na patayin kaagad ang mikrobyo tuwing makapasok ito sa balat po natin. Ang problema, pag abusado po tayo sa katawan, hindi tayo natutulog na maaga. Ha? Syempre, mahina ang immune system. Syempre, yung mga gwardiya or sundalo, natutulog na rin kasi mahina paano patayin kaagad ang mikrobyo? Ha? Kaya, wag natin sisihin ang Panginoon na substandard yung Lusay or Kulani. Hindi po totoo yan. Hindi po mangyari yan. Ang sisihin natin, yung paghihina ng immune system ng bata na nung pinasukan siya ng mikrobyo sa balat at dumaan sa Lusay, hindi kaya patayin kaagad ng Lusay or Kulani yung mikrobyo na yun. Kaya pagdating dito, magbigay tayo ng antibiotic para patayin natin ang mikrobyo. Pwede na po cephalexin, 500 or rather 250 mg per 5 ml suspension. Pwede natin 10 ml 3 times a day for 7 days. At magdagdag po tayo ng mefenamic acid dahil ito po magpapalit ng Lusay or Kulani kay 10 ml 3 times a day for 5 days. At syempre, bukod dyan, kailangan palakasin natin yung immune system niya. Kasi dalawang dahilan kung bakit lumaki yung Lusay, di ba? Number 1, mikrobyo. Number 2, mahinang immune system. So, ang sagot sa mikrobyo, antibiotic. Ang sagot sa paghina ng immune system, body resistance, syempre, palakasin natin yung immune system, body resistance sa pamamagitan ng pagtulog na maaga, kumain sa oras, sa pagkain, hindi magpili ng pagkain, at hindi pwede mapagod. Huwag na mag-cellphone, huwag na magtakbo ng takbo, huwag na mag-tiktok ng tiktok. Ha? Okay? Maraming salamat po.